Hello guys, it's me again. So before we start our topic, just subscribe my YouTube channel. Ayan po ang aking YouTube channel. At para updated po kayo sa aking susunod na mga video. Hi guys! Namamroblema ba kayo na nagkakaroon kayo ng mga restriction sa inyong pagpalo to palo kasi gusto nyong mabilis dadami ang inyong mga followers? Ayun mga ka-guys, so itong topic na po ito po ang aking ituturo. So abangan nyo po. So panoorin nyo po ang aking video hanggang matapos po mga ka-guys, kasi dito po hindi po tayo magkaka-restriction sa aking ituturo. So tara, pag-usapan po natin. Ating topic ngayon is kung paano nga ba dadami ang ating mga followers dito sa ating Facebook, no? So, isa po akong content creator dito sa Facebook. So, ito po ang aking ituturo kung paano po talaga dadami ang ating followers. So, meron po akong tatlong step po mga ka-guys. So, wag po kayong aalis po. So, kailangan patuloy lang po kayong manood sa mga sasabihin ko. Dahil po, yan po, nagkaroon ako ng 6,300 something po ang aking followers ngayon. So, ito po ang ituturo ko sa inyo, no? So, number 1. So, una-una po ang ituturo ko. So, iyan po ang unang ituturo ko. So, engagement po. So, talaga napaka-importante po ang engagement. Dahil po, yan po talaga ang kailangan natin sa kapwa natin ng content creator na makikipag-engage po tayo. So, manunood po tayo ng mga videos nila, magre-react po tayo doon, magko-comment po tayo doon, at magpapalo po tayo sa kanila, no? So, tiyak po na talagang babalikan at babalikan po tayo nila. Yun po ang una-unang masasabi ko. Ayan po ang engagement. So, ang pangalawa pong ginagawa is tulad po sa ating mga posts. So, especially po sa mga reels or di ba maraming nagre-react doon. So, di ba maraming nagre-react doon sa ating mga posts. So, ito po, for example lang po, no, sa aking post para madalian lang po. So, ito po, no. So, iyan po. So, pupunta po tayo ng ating Facebook. So, pumunta po tayo ng ating Facebook. Maghanap po tayo dyan ng ating post. So, for example lang po ha. For example, dito po, katulad po nito ng aking post. So, ganito po siya. So, pupunta po tayo dito sa ganitong video. So, pagkatapos pong pumunta doon sa video, so, makikita po yan, maraming reaction dyan, no? So, maraming nagla-likes, nag-heart, kung ano pa dyan ang emoji na inaano nila, no? So, makikita mo dyan sa mga pangalan nila, merong mga mention. So, makikita mo dyan maraming mention, di ba? Makikita mo dyan maraming mention. So, yan mga mention, merong ding mga add friend. So, makikita mo yan dyan yung invite. So, katulad po niya, no, yung may nakalagay dyan na invite. So, lahat po dyan, i-invite nyo po kasi lahat nagre-react po sila sa ating mga post, pero hindi pa po sila nakapalo sa atin. Yan po ang paraan kung paano po tayo dadami ang ating followers. Kasi po, hindi po tayo magkaroon ng marami, hindi po tayo magkaroon ng restriction dyan. So, kahit ilan po ang i-invite mo dyan, hindi po tayo magkaroon ng restriction. Kasi diba dito, iwas po tayo sa restriction kasi bawal po tayo mag-follow to follow, di ba? Ito na po ang patakaran na ngayon, no, na bawal po tayo mag-follow to follow. So, yan po ang ating gagawin. So, titingnan nyo po ang inyong mga videos dyan or mga posts na maraming mga react dyan. So, i-invite nyo po lahat dyan. So, yan po ang pangalawa pong sinasabi ko, no. So, punta tayo sa
So, punta po tayo no sa pangatlo. So, for example, no, sa ating mga post, merong nakalagay diyan na boss post. So, 'di ba, makalagay diyan mga boss post. So, pwede rin po kayong mag-boss post. Pero ako kasi hindi ko po 'yan na try na mag-boss post. Ang boss post po 'yan is may bayad po. Pero hindi po ako nakapag-try diyan. Pero isa po yung technique na dadami at dadami ang inyong followers kasi pag once na nag-boss po kayo, marami pong makakakita sa inyong post at maraming magre-react. At isa na rin yan na magpapalo sa inyo. So, yan po, isa din po yan na makadagdag sa ating followers. So, kung sa ganun po, mag-post po kayo. So, meron po akong pahabol, no, pang-apat. Pwede din po kayong magkaroon ng ad friend. So, once po na magkaroon po kayo ng ad friends, pwede naman po kayong mag-add friends, no? Pero i-check nyo lang po ang kanilang mga profile kung talaga pong mga active po sila kasi po minsan hindi po natin malalaman kung active po talaga ang isang tao. Mas malalaman nyo po yan kung i-check mo po ang kanilang mga profile at titingnan nyo po dyan kung active talaga ang kanilang mga profile. Saka po kayo mag-add friends. So, yan lang po ang mga technique, no? So, yan po ang mga technique na aking maidagdag or maituro, ma-share sa inyo. So, kasi po yan po ang ginagawa kong mga technique na hindi po ako nagkaroon ng restriction po, mga ka-guys. So, dito po sa Facebook kasi, so magkakaroon po tayo ng restriction kapag palo to palo tayo na hindi tayo sumusunod sa community standard, no? So, once na hindi tayo sumusunod sa community standard, so magkakaroon po tayo talaga ng restriction kung palo to palo tayo. Kasi talaga, hindi naman po talaga yan, hindi po pwede yan na paramihan ang follow to follow sa isang araw. So, pwede ka rin makapag-follow, so 10, 10, ganun po, pwede po kayong makipag-follow po 10 tao lang po. So, para po hindi tayo ma-restriction. So, yan po ang tinuro ko sa inyo. Yan po ang mga tips na hindi po kayo magkakaroon ng restriction po. So, yung pananalita ko mga ka-guys, no? So, hindi talaga kayo yan magkakaroon ng restriction sa patakaran na tinuturo ko. So, sana po may natutunan kayo sa aking mga tinuturo at sana kung nagustuhan nyo po, wag pong kalimutan mag-comment below down po kung ano ang masasabi nyo. Ayan po, so yan po ang maituturo ko sa ngayon. So maraming salamat po and God bless. Bye bye!